Hello everyone, tayo po ay magpapatuloy dito sa pag-prepare ng compliance monitoring report through online submission. At dito po sa ating ginagawa, dinadaanan natin yung paano ang pag-fill out ng online compliance monitoring report. Of course, meron tayong nadaanan na part 1, part 2, part 3, part 4. Nandito na tayo ngayon sa part 5 ng ating compliance monitoring report online preparation. At dito sa ating screen, nakikita natin yung ating part 5 para sa atin pong online submission of compliance monitoring report. So, papaano ba kumpletuhin yung part 5? Nandito tayo ngayon sa chapter 3 pa din, results in discussion, letter B, impact monitoring. So, tayo ay meron ditong bibigay na information dito sa findings or issues kung meron tayong mga adverse findings or meron tayong mga significant issues during the monitoring period, pwede natin ditong i-indicate at kung ano yung ating recommendations at saka kung ano yung ating action plan na ah, pinaplano. Ano po? So halimbawa meron tayong issues on water quality issues. Then dito po sa water quality issues, meron tayong halimbawa for our effluent monitoring, nakikita natin na malapit na ito sa limit. So, syempre, water quality issues yan. Kung meron kang mga water body sa palibot ng ating project at nire-require tayo ng ECC condition na i-monitor yung ambient water quality at nung tayo po ay kumuha ng sample, mas mataas pa ito doon sa pinaka-baseline natin. So water quality issues din yan. Although yung ambient water quality ay possible na hindi lang naman tayo ang nagko-contribute dito. So anyway, kung meron kayong water quality issues, air quality issues, ano man pong adverse findings during the monitoring period, pwede natin ditong i-report ito. Pagka usapang findings or issues, ito talaga yung tungkol sa standard set by DNR. And then during monitoring, actual monitoring, nakita nating bumabagsak or malapit ng bumagsak sa standard yung ating mga quality ng tubig at hangin. So pwede nating i-indicate dito ang recommendation. So if we find water quality issues, it is important na mag-recommend tayo na action. So pwede nating i-recommend dito yung, for example, water sampling should be done every month or monthly. So dati meron tayong 3 months or isang quarter, isang beses lang tayo kumukuha ng sample. Dito, kung meron tayong water quality issues, pwede na natin gawing monthly para may room tayo for correction, no? So dito ang recommendation natin, sampling should be done monthly to ensure room for corrective action. Ano pa? And then yung action plan natin, syempre, number one, we coordinate with EMB accredited
environmental laboratory for actual water sampling and analysis. Okay? So dito, pwede tayo maglagay dito ng attachment kung ano yung mismong issue. At kapag na-attach mo na yon, you can save the entries para ma-save dito sa portion na ito, sa part 5. Pagka nag-save tayo dyan, let's say, let us save this, mag-open naman ng panibagong row. At kung meron ka pang other issues na gustong i-declare dito, like yung ating air quality issue. Siyempre, ang air quality issue tungkol naman nga ito sa ambient air or sa emissions. So, meron tayong ambient air or emission. Kung ano po ang issue na yon, pwede nating i-declare dyan. And then yung ating recommendation, same with our recommendation sa water. Kung meron tayong water sampling, so meron tayong ambient air sampling or source emission testing. Depende kung alin yung applicable. Halimbawa, air or ambient air quality monitoring should be done every month to ensure room for corrective action. So kung yung ambient air ay malapit na sa limit, kailangan mo ng instead na once every year, baka pwede natin gawing every 6 months. So pwede natin gawin dito should be done every 6 months or sabi natin semi-annually. No? So imbes na isang beses sa isang taon, gawin na natin 2 beses sa isang taon. Okay? And then yung work plan ay yung action plan natin, we will coordinate of course with EMB accredited environmental laboratory or testing firm for actual air sampling and analysis. So after natin ma-provide yung ating issues, recommendations, and action plan, we can indicate or we can upload here yung ating na identify na issue, yung ating findings, o pwedeng photo, o pwedeng result. Hindi naman ibig sabihin nito bumagsak ka na talaga. Marami nga tayong sinasabi po na environmental quality performance level. Ang ibig sabihin, for example, yung ating water, halimbawa yung ating BOD concentration ng ating effluent is 40 milligram per liter at ang DNR standard ay 50 milligram per liter. So 'di ba malapit na siya. Issue 'yan. Kumbaga ang EQPL natin nasa action na tayo. So ano ang ating gagawin pagka ganyan yung issue? Imbes na every 3 months, every month na para masiguro mo na walang mangyaring exceedances. So, yun. Pwede nating i-consider yung mga ganong action plan. Ano pa? So, that is the module 5. I mean, the part 5 dito sa chapter 3, Resource and Discussion, Impact Monitoring. Pwede nyo pang i-improve yung mga recommendations natin at saka yung action plan. Nasa inyo po yan. Ito naman ay pattern lang. Now, if wala po kayong gustong i-declare na findings or issues, wala talaga kayong findings, adverse finding or wala talagang issue, dito you can indicate NA. Pwede nyong i-indicate yung NA sa findings or issues, recommendations, and then action plan. NA na lamang. Para may sagot pa rin kayo dito sa Chapter 3 Results and Discussion, letter B, Impact Monitoring. Ito ay narrative pa lang naman ito. Kung meron talaga kayong mga
uh, negative impact sa environment at hindi yan nawawala, mas maganda na ma-identify nyo yung issue na yon at ilagay nyo dito sa report ang recommendation ninyo at action plan. Mas mabuting na i-report nyo yan kaysa ang nakapag-report nito ay yung community. Ano pa? So, mas mabuti na tayo ay bibigay ng information. Okay? So, we don't conceal yung mga issues kasi pwedeng sa iba manggaling yung mga report na tuloy niyan. Ano po? So, that's all. This is your part 5 of the submission of the online compliance monitoring report. Sundan niyo po yung ating part 6 para naman doon sa susunod na paggawa ng CMR Part 6. Sundan niyo po yan. At kung may mga tanong kayo, just type it below and thank you for your time. Thank you for listening. And I will be glad to answer those questions. Thank you very much, everyone, for time listening and God bless us all.